Sa maagang liwayway ng Kanaan High School, ang pagsikat ng araw ay dahan-dahang nagpapalitaw ng kulay sa mga gusali. Si Lyra, sa kanyang unang hakbang sa paaralan, ay dala ang isang mahiwagang presensya. Ang kanyang pananamit ay simple, ngunit mayroong kakaibang estilo na agad napansin ng iba. Habang naglalakad siya sa pasilyo, may ilang estudyante ang bumati. Ngunit karamihan ay may halong pagtataka at hindi pagkakaunawaan sa kanyang presensya. Ang kanyang mahabang itim na buhok na umaalon sa bawat hakbang ay tila isang alon ng misteryo na bumabalot sa kanya. Sa kanyang unang klase, ang guro ay masiglang nagpakilala kay Lyra sa klase. Mga kaklase, may bagong estudyante tayo ngayon, si Lyra. Sana ay maging mabuti tayong mga kaibigan sa kanya, sabi ng guro. Habang nakaupo si Lyra sa likod ng silid, ramdam niya ang mga sulyap ng kanyang mga kaklase. May ilang nagpakita ng mabuting loob, ngunit ang karamihan ay nagpatuloy sa kanilang mga usapan, tila ba hindi siya kasama. Tanghalian sa hardin. Sa oras ng tanghalian, sa halip na sumama sa karamihan, pinili ni Lyra na magtungo sa hardin ng paaralan. Doon, sa ilalim ng isang puno, binuksan niya ang kanyang libro at nagbasa. Ang kanyang katahimikan ay tila bumubuo ng isang pader sa pagitan niya at ng iba pang estudyante. Mula sa malayo, pinagmasdan siya ng ilang estudyante, nagtataka sa kanyang pag-iisa. Sa hapon, habang naglalakad si Lyra sa pasilyo, isang grupo ng mga estudyante ang sinadyang bumangga sa kanya. Pasensya na, sabi ng isa, na may halong panunuya. Sa sandaling iyon, mabilis na sumilip ang kanyang pakpak, ngunit agad niya itong naitago. Ang ilang estudyante na nakasaksi sa pangyayari ay nagpalitan ng tingin, puno ng pagtataka at pag-aalinlangan. Ano yon? May kakaiba ba sa likod niya, bulong ng isang estudyante sa kanyang kaibigan. Hindi, imposible yon. Siguro guni-guni lang, sagot ng kanyang kaibigan, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Pag-uwi na may pagtataka, habang naglalakad pa uwi, binabalikan ni Lyra ang mga pangyayari. Ang kanyang unang araw ay puno ng pagtataka at hindi inaasahang mga sitwasyon. Sa bawat hakbang, iniisip niya kung paano niya mapapanatili ang kanyang lihim at kung paano niya haharapin ang mga susunod na araw. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya ang isang matandang babae na tila ba may kakaibang aura. Magandang hapon, iha, bati ng matanda. Tila mabigat ang iyong dinadala. Tandaan, ang bawat pagsubok ay may kaakibat na aral. Napatingin si Lyra sa matanda, nagtataka kung paano niya nalaman ang kanyang nararamdaman. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy na sa paglalakad ang matanda. Gabi ng pagmumuni-muni. Sa kanyang kwarto, habang nakatingin si Lyra sa kanyang refleksyon sa salamin, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Sa kanyang pagmumuni-muni, napagtanto niya na ang kanyang paglalakbay bilang isang anghel sa lupa ay hindi lamang para sa kanyang sariling paglago, kundi pati na rin para sa pagtulong sa iba na makita ang kahalagahan ng kabutihan at pagtanggap. Nagpasya si Lyra na sa susunod na araw, haharapin niya ang mga pagsubok na may bagong lakas at determinasyon. Alam niya na hindi ito magiging madali, ngunit handa siyang harapin ang anumang hamon na darating sa kanyang landas. Sa pagsikat ng araw, bumalik si Lyra sa Kanaan High School na may bagong determinasyon. Sa kabila ng mga pangyayari kahapon, nagpasya siyang harapin ang bawat hamon na may tapang at positibong pananaw. Habang naglalakad siya sa pasilyo, may ilang estudyanteng tumingin sa kanya ng may pagtataka, ngunit hindi na siya nagpadala sa takot at kaba. Sa kanyang isip, determinado siyang gawin ang araw na ito na mas mabuti kaysa kahapon. Ang misteryosong guro. Sa kanyang unang klase, isang bagong guro ang nagpakilala. Si Ms. Helena, isang babae na may mahiwagang presensya at malalim na mga mata. Parang may kakaibang koneksyon si Lyra sa kanya, isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Habang tinatalakay ni Ms. Helena ang aralin, hindi maiwasang maramdaman ni Lyra na tila may itinatago rin ang guro. May mga sandali na tila ba nagtatama ang kanilang mga mata at sa mga sandaling iyon, ramdam ni Lyra ang isang hindi maipaliwanag na pag-unawa. Pagbubukas ng puso. Sa oras ng tanghalian, sa halip na mag-isa, inanyayahan si Lyra ng isang grupo ng mga estudyante na kumain kasama nila.
Bagamat nag-aalangan, tinanggap niya ang imbitasyon. Habang kumakain, dahan-dahang nagbukas si Lyra tungkol sa kanyang mga hilig at interes. Napag-alaman niyang mayroon siyang mga bagay na pareho sa ilan sa kanyang mga kaklase, tulad ng pagmamahal sa musika at singing. Ang hindi inaasahang pagtulong. Sa hapon, habang naglalakad si Lyra sa pasilyo, nakita niya ang isang estudyanteng nahulog ang mga libro. Agad siyang lumapit at tumulong. Ang estudyanteng iyon, si Mia, ay isa sa mga nagtatawa sa kanya kahapon. Sa halip na magalit, ngumiti si Lyra at inabot ang mga libro kay Mia. "Thank you," sabi ni Mia, tila nagulat sa kabaitan ni Lyra. "Walang anuman," sagot ni Lyra at nagpatuloy siya sa paglalakad. Pagkakatuklas ng isang kaibigan. Pagkatapos ng klase, lumapit si Mia kay Lyra. "Pasensya na sa inasal ko kahapon," sabi niya. "Napansin ko ang kabutihan mo at sana ay maging magkaibigan tayo." Natuwa si Lyra sa alok ni Mia sa wakas, nakakita siya ng isang potensyal na kaibigan sa paaralan. Gabi ng pagmumuni-muni. Sa pag-uwi, habang nakaupo si Lyra sa kanyang kwarto, napag-isipan niya ang mga pangyayari sa araw na iyon. Naisip niya na bawat araw ay may bagong pagkakataon para sa pagbabago at pagkakaibigan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga pakpak sa salamin, naramdaman niya ang isang bagong layunin sa kanyang paglalakbay. Alam niyang marami pa siyang haharapin, ngunit handa na siyang harapin ang mga ito na may bagong kaibigan at bagong lakas ng loob. Sa pagbubukang liwayway, bumangon si Lyra na may bagong sigla. Ang kanyang pakikipagkaibigan kay Mia ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas at pag-asa. Ngayong araw, puno siya ng determinasyong harapin ang anumang hamon na may ngiti sa kanyang labi. Habang naglalakad si Lyra sa pasilyo ng paaralan, nakita niya si Mia na kasama ang iba pang mga estudyante. Lumapit si Mia at inanyayahan siya na sumama sa kanila. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lyra ang init ng pagtanggap mula sa kanyang mga kaklase. Sa oras ng tanghalian, nakiupo si Lyra sa grupo ni Mia dito. Nakilala niya ang iba pang mga estudyante na sina Mark, Anna at Leo. Bagamat nahihiya sa simula, unti-unti siyang nagiging komportable sa kanilang piling. Sa kanilang pag-uusap, napag-alaman ni Lyra na si Ms. Helena, ang misteryosong guro, ay mayroong club para sa mga mahilig sa sining at literatura. Interesado si Lyra at nagpa siyang sumali. Sa unang pagpupulong ng club, nadama ni Lyra ang isang kakaibang koneksyon kay Ms. Helena. Nang magkatinginan sila, tila may hindi maipaliwanag na pag-unawa sa pagitan nila. Hindi maalis sa isip ni Lyra na baka may alam si Ms. Helena tungkol sa kanyang lihim. Sa isang aktibidad sa club, hinikayat ni Ms. Helena ang mga miyembro na magbahagi ng kanilang mga likhang sining. Nagatubili si Lyra, ngunit sa huli ay nagpasya siyang sumali. Gumuhit si Lyra ng isang anghel na may pakpak na kumikinang, na tila ba sumasalamin sa kanyang tunay na pagkatao. Nang ipakita niya ang kanyang obra, napatanga ang lahat. Ang ganda, bulalas ni Mia, parang totoo. Napangiti si Lyra, ngunit sa kanyang puso, alam niyang higit pa sa imahinasyon ang kanyang iginuhit. Pagkatapos ng club meeting, nilapitan si Lyra ni Ms. Helena. "Napakaganda ng iyong guhit, Lyra. Mayroon kang natatanging talento," sabi niya. Sa mga mata ni Ms. Helena, nakita ni Lyra ang isang pag-unawa na tila nagsasabing alam niya ang totoo. "May gusto ka bang sabihin, Ms. Helena?" tanong ni Lyra, na may bahagyang kaba sa kanyang boses. Ngumiti si Ms. Helena. "Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang lihim, Lyra. Ang mahalaga ay kung paano natin ginagamit ang ating mga regalo para sa kabutihan." Napaisip si Lyra. Marahil, hindi siya nag-iisa sa kanyang lihim na paglalakbay. Habang naglalakad pa uwi, puno ng pag-asa ang puso ni Lyra.
Ang kanyang pagkakaibigan kay Mia at ang posibleng pagkakaroon ng isang kaalyado sa katauhan ni MS Helena ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw. Napagtanto niya na ang kanyang misyon bilang isang anghel ay hindi lamang tungkol sa pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan, kundi pati na rin sa pagtuklas at pagbabahagi ng kabutihan sa mundo ng tao. Habang tumitingin siya sa kalangitan, napangiti si Lyra. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang magbahagi ng liwanag at handa na siyang gamitin ang kanyang mga pakpak hindi lamang para lumipad, kundi upang magdala ng pag-asa at inspirasyon sa iba. Ang araw sa Kanaan High School ay nagsimula tulad ng dati. Ngunit para kay Lyra, ang bawat araw ay nagdudulot ng bagong hamon at pagkakataon. Sa kanyang bagong buhay kasama ang mga kaibigan at ang suporta ni Miss Helena, pakiramdam niya ay mas handa na siya sa anumang darating. Habang naglalakad si Lyra sa pasilyo, isang grupo ng mga estudyanteng hindi pa niya nakakasalamuha ay lumapit sa kanya. Sa kanilang mga mata, makikita ang hindi maitagong kuryosidad. Lyra, totoo bang may espesyal sa'yo? May mga kumakalat na kwento, tanong ng isang lalaking estudyante na may halong panunukso. Nagulat si Lyra sa tanong, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Anong kwento? Tanong niya, pinipilit itago ang kanyang pag-aalala. Kumalat sa paaralan ang kwento tungkol sa misteryosong pakpak na nakita ng ilang estudyante. Bagamat hindi ito direktang itinuro kay Lyra, ang mga sulyap at bulungan ay sapat na upang magdulot sa kanya ng pagkabahala. Habang lumalaki ang usap-usapan, lumapit si Mia at ang iba pang kaibigan ni Lyra upang ipagtanggol siya. Huwag ninyong paniwalaan ang mga kwentong iyan. Mga walang basehan, sabi ni Mia sa ibang mga estudyante. Nagpasalamat si Lyra sa kanyang mga kaibigan, ngunit sa kanyang puso, alam niyang may bahagi ng kwento na totoo. Sa hapon, sa isang tahimik na sulok ng hardin, nagpasya si Lyra na magkwento sa kanyang mga kaibigan. Dito, inihayag niya ang kanyang tunay na pagkatao. Ako ay isang anghel at ang mga pakpak na nakita ng ilan sa inyo ay totoo, pag-amin ni Lyra na may halong kaba. Nabigla sina Mia, Mark, Anna at Leo. Ngunit sa halip na pagtakhan, ipinakita nila ang kanilang suporta at pagtanggap. Kahit anong mangyari, kaibigan ka namin, Lyra, sabi ni Mia, habang pinapalibutan siya ng grupo sa isang mahigpit na yakap. Nang malaman ni MS Helena ang nangyari, lumapit siya kay Lyra. Napakalakas ng loob mo, Lyra. Ang pagiging totoo sa sarili ay isang regalo na hindi lahat ay may kakayahan, sabi niya. Nagpasalamat si Lyra kay MS Helena, hindi lamang sa suporta, kundi pati na rin sa pagiging inspirasyon sa kanyang paglalakbay. Pagtatapos ng araw na may bagong pag-asa, habang naglalakad pa uwi, napuno ng bagong pag-asa ang puso ni Lyra. Ang pagtanggap at pagmamahal na natanggap niya mula sa kanyang mga kaibigan at guro ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas upang harapin ang hinaharap. Nakatingin sa langit, pinakawalan ni Lyra ang kanyang pakpak, na ngayon ay mas malaya at mas maliwanag kaysa dati. Sa pagsikat ng buwan, naramdaman niya ang isang bagong simula, hindi lamang bilang isang anghel, kundi bilang isang individual na may misyon na magdala ng liwanag at inspirasyon sa mundo. Isang umaga, sa Kanaan High School, isang hindi inaasahang balita ang kumalat sa buong paaralan. May kakaibang pangyayari na naganap sa hardin ng paaralan, kung saan ang ilang halaman ay biglaang nalanta at nangitim, na parang sinunog ng di nakikitang apoy. Si Lyra, na ngayon ay kinikilala na bilang isang anghel ng kanyang mga kaibigan, ay naramdaman ang isang hindi maipaliwanag na kaguluhan sa hangin. May nararamdaman siyang hindi pangkaraniwang panganib na nagbabadya. Habang sinisiyasat nila ang hardin, nakita ni Lyra at ng kanyang mga kaibigan ang isang kakaibang simbolo na iginuhit sa lupa. Isang simbolo na tila may kaugnayan sa madilim na mahika. Nagtaka si MS Helena sa kanyang nakita. Ito ay simbolo ng isang lumang sumpa, bulong niya, na tila may alam tungkol sa misteryosong simbolo. Dahil sa kanyang pagiging anghel, naramdaman ni Lyra na may kinalaman ang simbolong ito sa kanyang pagkakakilanlan.
Nagpasya siyang humingi ng tulong mula sa isang mas nakakatandang anghel na maaaring magbigay linaw sa misteryosong pangyayari. Sa tulong ni Ms. Helena, naglakbay si Lyra sa isang lihim na lugar kung saan niya nakilala ang isang matandang anghel na si Gabriel. Si Gabriel ay nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa simbolo. Ito ay tanda ng isang lumang kaaway ng mga anghel, isang nilalang na may kakayahang manipulahin ang kalikasan at magdulot ng kasamaan. Habang nag-uusap sila, biglang umatake ang isang hindi nakikitang puwersa sa paaralan. Nagmadali si Lyra at ang kanyang mga kaibigan na bumalik, ngunit nadatnan nila ang paaralan na nasa gitna ng kaguluhan. Ang mga halaman sa paligid ay tila nabuhay at nagwawala, at ang mga estudyante ay nagtatakbuhan sa takot. Gamit ang kanyang mga pakpak at mahika, sinubukan ni Lyra na protektahan ang kanyang mga kaibigan at iba pang estudyante. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang isang madilim na figura, ang nilalang na responsable sa sumpa. Isang nilalang na may kakayahang kontrolin ang kalikasan at magdulot ng takot. Handa na si Lyra na harapin ang nilalang, ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Sa tulong ni Gabriel at ng kanyang mga kaibigan, naglaban sila upang protektahan ang paaralan at ang kalikasan mula sa madilim na puwersa. Matapos ang mahabang labanan, nagtagumpay si Lyra at ang kanyang mga kaibigan na talunin ang nilalang at maibalik sa normal ang paaralan. Bagamat ito ay isang mahirap na pagsubok, napatunayan nito ang lakas at tapang ni Lyra bilang isang anghel. Sa pagtatapos ng araw, nakatayo si Lyra sa hardin, tinitingnan ang mga halaman na unti-unti nang bumabalik sa kanilang dating sigla. Naramdaman niya ang isang bagong antas ng kumpiyansa at determinasyon na harapin ang anumang hamon na darating sa kanyang landas, hindi lamang bilang isang anghel, kundi bilang isang simbolo ng pag-asa at lakas. Matapos ang matinding labanan, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa Kanaan High School. Si Lyra, na ngayon ay kinikilala at nirerespeto, hindi lamang bilang isang estudyante, kundi bilang isang anghel, ay nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain sa paaralan na may bagong layunin. Nakita ni Lyra ang kahalagahan ng pananampalataya sa mga oras ng kagipitan. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang karanasan upang magbigay inspirasyon at pag-asa sa kanyang mga kaklase. Nagsimula siyang mag-organisa ng mga pagtitipon kung saan nagbabahagi siya ng mga aral tungkol sa pag-asa, pagmamahal, at pananampalataya sa Diyos. Sa mga pagtitipong ito, nagturo si Lyra ng simpleng mga dasal at paano ang pananampalataya ay maaaring maging isang gabay sa gitna ng mga pagsubok. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lakas at inspirasyon sa marami sa kanyang mga kaklase na nagsimulang makakita ng liwanag sa gitna ng dilim. Unti-unting nagbago ang kapaligiran sa paaralan. Ang mga estudyante, na dati-rati ay puno ng pag-aalinlangan at takot, ngayon ay nagpapakita ng mas malaking pagkakaisa at pagtutulungan. Ang pagtuturo ni Lyra ay hindi lamang nagbigay inspirasyon sa kanila, kundi nagturo rin ng kahalagahan ng pagiging mabuti at pagkakaroon ng malakas na pananampalataya. Sa gitna ng kanyang mga gawain, napagtanto ni Lyra na ang kanyang tunay na misyon bilang isang anghel ay hindi lamang ang pagprotekta mula sa masasamang puwersa, kundi ang magdala ng pag-asa at inspirasyon sa mga tao. Naramdaman niya ang isang mas malalim na koneksyon sa kanyang sariling pananampalataya at sa kanyang tungkulin na gabayan ang iba. Sa isang espesyal na pagtitipon, pinagsama-sama ni Lyra ang buong paaralan para sa isang panalangin. Dito, nagbahagi siya ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya at pag-asa. Sa bawat isa sa atin, mayroong liwanag na maaaring magbigay ng lakas sa iba. Sa ating pananampalataya, nakakakita tayo ng pag-asa at direksyon sa gitna ng dilim, sabi ni Lyra. Sa pagtatapos ng araw, habang naglalakad si Lyra pauwi, naramdaman niya ang isang matinding kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang ang kanyang pananatili sa lupa ay pansamantala lamang, ngunit sa kanyang maikling oras dito, nagawa niyang magdala ng pagbabago at liwanag. Tumingala siya sa langit at sa isang maliwanag na hudyat, lumipad siya pabalik sa langit. Iniwan ng isang paaralan na ngayon ay puno ng pag-asa, pagkakaisa, at pananampalataya.
Sa kanyang paglalakbay pabalik, dala ni Lyra ang mga alaala at aral na natutunan sa lupa na siyang magiging inspirasyon para sa kanyang mga susunod na misyon. Salamat sa pakikinig ng kwentong ito. Sana ay may napupulutang aral kayo at huwag kalimutan mag-subscribe upang sa susunod na mga araw ay magkakaroon tayo muling kwento ng aral sa buhay at iba't iba pa.